Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko nang batian si Ate Mera, no? Kasama ko nakaraan, si Jerica and si Jeremy. At sa bawat isa po sa inyo na sumusubaybay na mga taga Davao. Hello po sa bawat isa sa inyo. Now, tutuloy po natin yung ating series patungkol po sa sovereignty of God. Our God is sovereign. Ang Diyos po natin ay makapangyarihan sa lahat. Lahat po ay kontrolado ng ating Diyos at nararapat lamang po na ibigay natin yung 100% ng ating pagtitiwala sa ating Diyos. Ngayon tatalakayin po natin ngayon ay magmumula po sa Genesis chapter 50 verse 20. Ito po ay patungkol sa buhay ni Joseph. Nabibigay ko lamang po sa inyo yung background. Napakaganda po ng story ni Joseph. Probably isa sa mga, isa sa pinakapaborito ko, no? Yan, sa buhay ni Joseph, buhay ni Daniel, ni Apostle Paul. Yan yung mga gusto kong binabasa sa Bible. Talagang very inspiring. Now, ito po si Joseph ay isa po sa 12 magkakapatid at ang tatay po nila si Jacob. Si Jacob po merong naanakan. Marami, 4 na babae na anakan niya. Ngayon, si Joseph po, favorite siya ng kanyang tatay. Now, yung mga kapatid niya po ay kinainggitan siya. Nakatira po sila sa land of Canaan during that time. Kinainggitan siya ng mga kapatid niya. Ang ginawa sa kanya, kasi binigyan siya ng napakagandang damit very colorful. Now, ang ginawa sa kanya ng mga kapatid niya, tinapon siya sa balon. Tapos, ang nag-usap-usap yung magkakapatid, sabihin natin sa tatay natin na kinain siya ng mabangis na hayop. Yung damit niya, lagyan natin ng mga dugo, ibigay natin sa tatay natin at sabihin natin na matay na siya. Pero later on, napag-isip-isip nila na, teka, mamamatay lang yung kapatid natin sa balon. Why not? Ibenta na lang natin siya sa mga Amalekites. Ito mga Amalekites na to, nung binenta si Joseph ng kanyang sariling mga kapatid, dinala naman siya sa Ehipto. Doon sa Ehipto, nagkaroon siya ng trabaho doon. Isa siyang alipin ni Potiphar. Napakaganda ng performance niya kasi siya may takot sa Diyos at ginagawa niya ng mabuti lahat ng kanyang ginagawa. But later on, dahil sobrang crush na crush siya nung asawa ni Potiphar, inakit siya ng inakit. Araw-araw inakit siya and later on, dahil ayaw niyang bumigay doon sa tukso, lagi siyang tumatakbo. So, pinagbintangan siya ng abuso. Inabuso niya yung asawa ni Potiphar at dahil doon nakulong siya. Nung nakulong na siya, isipin niyo po ang kulungan nung unang panahon hindi katulad ngayon. Yung sa Muntinlupa, siguro mas maganda pa yung kulungan sa Muntinlupa at sa ibang mga kulungan natin dito kaysa nung panahon na yon. Ang kulungan nila, dungeon. Isang napakadilim na lugar na halos wala ka ng talagang masasabi mong source of joy. Talagang depressing. Wala namang bumbilya ng panahon na yon, wala mga ilaw, siguro meron lang silang ventilation and that's it. Tapos nagtagal siya doon ng mahabang panahon, years and years ang tinagal niya doon hanggang sa someday yung isang preso na nakalaya na at nagsilbi muli sa pinakapinuno ng Egypt, yung Paraon. Sinabi doon sa Paraon na meron po akong kakilala na makakapagpaliwanag ng inyong panaginip. Si Joseph, kasi si Joseph pinaliwanag niya yung panaginip ko, nagkatotoo, nakabalik ako sa posisyon ko dito. So later on, si Joseph pinatawag ni Paraon, ininterpret yung panaginip ni Paraon at nakita ng Paraon na teka, tama yung panaginip ni galing talaga sa Diyos yung interpretation ng panaginip ni Paraon. Ginawa siyang pangalawa sa pinaka makapangyarihan sa Ehipto. And by the way, yung Egypt at that time, yan yung world power. Yan yung, wala na mas makapangyarihan sa Egypt at that time. Sa panahon natin ngayon, sabihin natin United States of America. Siya yung naging vice president. So, naging vice president siya nung Paraon. Isipin niyo po yan, binenta ng mga kapatid, tinapon sa balon, binenta, naging alipin, tapos, pinagbintangan ng abuso ng boss niya, ng asawa ng boss niya, nakulong, and later on tinaas ng Diyos. Ginawa siyang vice president ng Egypt. Yan po ang istorya ni Joseph. Napakaganda po. Now, pagdating po nung Genesis chapter 50, ito po mga kapatid niya, nagkaroon ng malawakang tagutom doon sa lugar nila. Kaya nagpunta sila sa Egypt, kukuha sila ng makakain. Diyan sila bibili. At dito nagtagpo-tagpo na sila magkakapatid.
at nagkakilakilanlan na rin sila, and natakot itong mga kapatid niya na baka sila gantihan ni Joseph. Pero ito po ang sabi ni Joseph, napakaganda, pakinggan niyo po. Genesis chapter 50 verse 20. You intended to harm me. Yan ang plano ninyo, saktan ako. But God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Sa Tagalog po, masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil dooy naligtas ang marami ngayon. So dito po sa Genesis chapter 50 verse 20, nakita natin yung sovereignty ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos even through evil. Sa lahat ng kapighatian dinanas ni Joseph, nandun yung presensya ng Diyos kumikilos hanggang maitaas si Joseph sa maging vice presidente ng Egypt, upang sa pamamagitan ni Joseph mailigtas yung napakadaming tao, yung Egypt at yung mga karatig bayan, karatig bansa, kasama na yung pamilya ni Joseph. Kasi nung nagkaroon ng malawakang tagutom, si Joseph yung nagbigay ng solusyon doon, no, sa tulong ng Diyos. So yung unang katuruan po natin ngayong umaga, God's sovereignty and human responsibility are both biblical. Ito mga kapatid ni Joseph, ginawan siya ng kasamaan. Responsibilidad nila yon. Masama talaga yung ginawa nila. So that's human responsibility. Hindi porke kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga kapatid ni Joseph, hindi porke ginamit yung kasamaan nila, Diyos na yung gumawa noon. At hindi natin pwedeng sabihin, Lord, ikaw pala nagpatapong kay Joseph sa balon Ikaw yung mali, ikaw yung gumawa ng kasalanan. Hindi po. Ang ginawa ng Diyos, yung kasamaan nila, yung maling intention nila, yung maling ginawa nila kay Joseph, ginamit ng Diyos under His sovereignty para ma-accomplish yung plano ng Diyos. Sa makatuwid po, ang Biblia tinuturo po dalawang bagay. We are responsible. Yung mga tao sa paligid natin, they are responsible. Kung gumawa sila ng kasalanan, kasalanan nila yon. Kung si Adan nagkasala, si Eva nagkasala, hindi sila inudyukan ng Diyos para magkasala. Responsibilidad nila yon. At kung parusahan ng Diyos si Eva at Adan, kung parusahan tayo ng Diyos, prerogative ng Diyos yon. Dahil tayo responsable sa ating mga kasalanan. But at the same time, yung mga kamalian natin, mga wrong decisions natin in the past, pwedeng gamitin ng Diyos yon para sa kanyang mga layunin. So, God's sovereignty and human responsibility are both biblical. Number 2, God can use the negative and turn it into positive. Kayang gawitin ng Diyos yung mga negatibong nangyayari sa buhay natin. Kahit yung mga maling desisyon natin in the past, kayang gamitin ng Diyos yon at gumawa ng isang positibong bagay para sa advantage natin, para sa ikabubuti natin. So, yun po yung sovereignty ng Diyos. Ganun kamakapangyarihan yung ating Diyos. Pangatlo po, God accomplishes His purpose even in our darkest moments. Sa panahon na piling natin wala yung Diyos, absent yung Diyos, hindi natin maramdaman yung Diyos, we are in our darkest moments. Sa panahon na feeling natin, Lord, why are you so distant? Ang layo-layo mo, Panginoon. Sa mga panahon na yon, God is actively working in our lives. Hindi kailanman naging absent ang Diyos, hindi kailanman tayo nilayuan ng Diyos, hindi kailanman huminto yung kamay ng Diyos upang kumilos sa ating mga buhay. God accomplishes His purpose even in our darkest moments. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay nasa dungeon ngayon, no? Nasa parang bilangguan, nasa napakadilim na we don't know what will happen in the future. Talagang clueless tayo, sobrang gulong-gulo yung buhay natin. Tandaan natin, God is accomplishing His purpose even in our darkest moments. So bilang application po sa mga talatang ito, number 1, depend on God while doing our best. Tandaan natin, God is sovereign. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. So we have to depend on God. Depend on His sovereignty. Rely on His power. Talagang 100% nagtitiwala tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. At the same time, wag natin kakalimutan, we are responsible. Hindi pwedeng nag-aantay na lang tayo sa isang tabi, nagbumukmok, or tamad na tamad sa buhay.
God is sovereign naman makapangyarihan naman ng Diyos kaya niya namang gumawa ng positibong bagay mula sa aking katamaran mula sa aking pagpapabaya. Hindi po ganoon mga kapatid. Depend on God because He's sovereign. At the same time, we're doing our best. Yan po yung proper. Bakit po? Kasi ang tinuturo po ng Biblia, God is sovereign and we are responsible. Kapag tayo po naging pabaya sa ating buhay, imbis na nagsusumipag tayo, we're doing our best every day, tapos hindi natin ginagawa ng tama, asahan natin, we will reap what we sow. Kung anong tinanim natin, yun ang aanihin natin. At the same time, kung tayo ginagawa natin yung pinakamainam, pinakamabuti sa araw-araw, we are responsible. Mas kaya nating pagtiwalaan na, Lord, I did my best. Kung ano man pagkukulang ko, I believe you are sovereign. Kayo na po ang magpuno sa aking pagkukulang. So let's depend on God while doing our best. Number 2 po, let's see from God's long-term perspective. Kung tayo ang nasa kalagayan ni Joseph, siguro mag-iisip tayo puro short term lang, Lord, bakit ako nasa balon? Lord, bakit ako binenta sa mga Amalekita? Lord, papunta ako sa Ehipto. So, Lord, anong mangyayari sa akin? Anong future ko? Pwede tayo mag-isip ng short term O madalas short term tayo mag-isip Nasa bilangguan tayo, Lord. Nasa bilangguan ako, Lord, I don't know what will happen. Pero tandaan po natin sa anumang sitwasyon ng ating buhay, let's think long term. See from God's long-term perspective. Tingnan natin yung perspektibo ng Diyos actually yung perspective ng Diyos hindi lang long-term, eternal plan, eternal perspective. Tinitingnan niyo yung ating sitwasyon mula sa eternal upang walang hanggang perspektibo. Kaya isipin niyo po, si Joseph, habang nandun sa bilangguan, sa perspective ng tao, kawawang lubos. Pero sa perspective ng Diyos, Joseph, nasa bilangguan ka kasi gusto kong ma-meet mo yung isang tao na maghahatid sa'yo sa tagumpay. Gagawin kitang vice presidente ng Egypt. Diyan mo matatagpuan yon sa kulungan. See from God's long-term perspective. Kahit nandun tayo sa darkest moment of our lives, nandun tayo sa totaling darkness, madilim na madilim, hindi natin makita yung future natin, let's think, let's see our situation from God's long-term perspective. Pangatlo po, let's trust that God accomplishes His purpose even in our darkest moments. Pagtiwalaan natin yung Diyos na kahit ano nangyayari sa buhay natin, down na down tayo, depressed na depressed, stress na stress tayo, meron na tayong mga anxiety, hindi na natin alam, gulong-gulo na tayo sa ating buhay, magtiwala tayo sa Diyos. Sa mga panahon na yon na masasabi nating darkest hour of our lives, let's trust that God accomplishes His purpose. Present pa rin ang Diyos. Never umabsent ang Diyos. Actively working pa rin. And He's accomplishing His purpose. Even in our darkest moments. Mga kapatid, hindi ko alam kung anong sitwasyon ninyo ngayon. Marahil nasa crossroad ka, hindi mo alam kung kakanan ka, kaliwa ka, diretso ka. May mga decision kang gagawin sa buhay mo. Or marahil, clueless ka talaga. As in, blinded. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Hindi ko alam sitwasyon natin, but let's trust that God accomplishes His purpose. Ang dami mo bang problema ngayon? Ang dami mo bang pagsubok ngayon? Nasa balon ka ba ngayon? Hawak ka ba ng mga Amalekita ngayon? Ikaw ba ay napagbintangan? Kagaya ni Joseph? Naabuso? Kinawawa ng ibang tao? Trust that God accomplishes His purpose even in our darkest moments. Magtiwalaan natin ang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Para po sa ating discussion, why should we look at our situations through God's long-term perspective? Bakit natin dapat tingnan yung sitwasyon natin sa perspektibo ng Diyos na long-term, eternal, pang walang hanggan? So, ito po ay napakagandang tanong at I hope mas mapagbulay-bulayan natin yung sinasabi ng banal na kasulatan. Para po sa ating panalangin, Lord, thank you because you are always present in every situation of my life. You are actively working to accomplish your purpose, even in my darkest hour. I praise you because you are sovereign over evil.
You can turn negatives into positives, disadvantages into advantages, and miseries into miracles. There are times when I don't understand my situations, but I put my trust in you. I trust your power and control over all things. In Jesus' name, amen and amen. Gusto po magpasalamat sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Brother Alvin. Maraming salamat sa iyo, kapatid. At kung meron po kayo natutunan sa devotion na ito, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotion.